Good morning mga kaibon, mga kalapatids. Welcome back sa aming channel. For today's video, pag-usapan natin kung ano nga ba yung sex link mutation. Pag-usapan natin yan after ng intro. So guys, bago tayo pumunta dun sa topic natin, no, update ko muna kayo dito sa mga ibon natin. Bali itong OPA Pale project natin, yung DF Par Blue split OPA, split Pale Fallow natin. Baka ibabaklas na natin siya dito sa kapares niyang Pale Fallow, Mauve Pale Fallow. Tapos dito natin siya ipapares, no, sa Blue OPA split Pale Fallow sex link hen. Matured na to, kaya itatry natin silang ipag-pair tapos i-breed para makapagpalabas tayo ng mga sure OPA Pale Fallow, no. Tapos dito sa mga pinaposter natin dito sa back to back OPA natin, no, malalaki na sila. Tara, silipin natin. Ayan sila, no. Konti na lang, ma-harvest na natin sila. Ayan. Tapos dito naman sa wild type natin tsaka sa Par Blue Pied natin, no, balak na rin natin baklasin to. Ilalagay na natin sila sa flight cage mamaya para baklasin na natin sila, hindi na sila mangitlog. Kasi yung anak nila na-out na natin, no. Tapos ito yung bago natin pinagpares, no, Blue Pastel Possible Split Ino tsaka White Ball Split Ino. Yung White Ball yung dating kapares ng Mauve OPA Kak natin, OPA Perso F1 Split Ino. Yan yung kapartner niya, no, dati. Isang araw lang nagban na agad sila niya ng Blue Pastel nung hiniwalay ko sila nung Mauve OPA Kak natin. Pag kasi kapag sobrang matured na, talagang mabilis lang sila mag-band. Hindi katulad pag bata pa yung yung hen at cock, medyo mahirap pa silang ipag-pair, no. Tapos silipin natin itong pinaposter natin dito sa yung OPA Ino, OPA Pale Fallow project natin. Silipin natin kung okay, malaki na sila. Ayun sila guys, no. Malaki na. Okay naman, no. Good health naman sila. Yun. Tapos pala guys, no, itong flight cage natin, ito lang yung laman. Albino at saka Lutino. Possible Split OPA if cock sila pareho, no. Yan, sila lang yung laman ng flight cage natin kasi wala tayong ibon, naubos na. Tapos dito naman, no, yung mga pinagpapares natin, nilagay ko muna sa pairing cage kasi hayaan ko muna silang mag-band dito. Hindi natin sila ma-force pair, no. Ayaw nila mag-pair. Baka mabugbog lang yung cock doon sa mga hen natin. Kaya nilipat ko muna sila dito sa pairing cage natin. Ayan, medyo malaki naman yung pairing cage natin kaya okay lang yan. Hindi na sila kayang bugbugin dyan ng hen. Tapos pala guys, no, yung mga pinopost natin sa Facebook Reels, no, yung iba doon, hindi sa atin yun.
Pinapapost lang yun ng isang kaibigan. Wala tayong pambili ng mga ganung mutation, no? Yung mga high mutation. Yung pinost ko lang doon, yung pinakauli, yung albino at saka lutino na possible split O5 cup. Yun lang yung sa atin doon, no? Tapos pala guys, no, yung nagtatanong about dun sa paraffol natin sa mga kalapate. Baka next year na kami makakapag-paraffol ng mga kalapate dahil nagbe-breed pa lang kami, no. Yun guys, sa mga nagkakalapate dyan, next year abangan nyo yung paraffol natin sa kalapate. Free raffle din po yun, no? A few moments later. So guys, yun, no, punta na tayo dun sa topic natin. Ano nga ba yung sex-linked mutation na tinatawag natin, no? Yung sex-linked mutation ay makikita lamang yan sa sa opaline mutation. So guys, unahin na natin dito sa opaca. Ang kapair niya normal hen. Dito kagad malalaman natin, automatic na malalaman na natin kagad yung gender ng mga anak nila. Kapag nag-visual opaline yung anak nila, automatic yun, hen. Yun yung tinatawag na sex-linked hen. Tapos naman kapag non-visual na opaline yun, automatic split sa opaline yun. Sex-linked cock. Yun guys, no, yun yung parisan natin, opaca saka normal hen. Tapos guys, yung pangalawa naman yung opaline cock saka opaline hen. Lahat ng magiging anak nila ay opaline. So hindi tayo sure kung magiging cock o hen yung mga anak nila. Basta ang alam lang natin, lahat na magiging anak nila ay opaline din. Punta tayo sa pangatlo guys, split opaca saka opaline hen. Lahat ng visual na anak nila na opaline, pwedeng maging cock saka pwedeng maging hen. So mahirap din i-gender yung mga anak nito, yung parisan na ganitong parisan, no. Tapos yung mga hindi visual nila, kapag nag-cock ay automatic split opaline. Kapag nag-hen naman, normal lang. Yun, no, split opaca tsaka opaline hen. Yun yung mga magiging anak nila. Tapos guys, sa pangapat, dito may tinatawag din tayong sex link. Ang parisan natin, split opaca tsaka normal hen. Kapag nakapagpalabas sila ng visual opaline, automatic hen kagad yun. Yun yung tinatawag na sex link hen. Pag non-visual naman, for example, nag-cock yung non-visual nila, possible lang na split opaline siya. Hindi siya sure na split opaline. Possible lang. Dahil split opaca lang yung tatay niya. Kapag nag-hen naman yung non-visual, automatic normal lang din siya, no. So guys, yun, no, sana naintindihan nyo yung mga sinabi natin sa inyo. So guys, yun lang yung pagkakaintindi ko rin sa sex-linked mutation. Kung meron akong kulang na nasabi o maling nasabi, comment nyo na lang para may tama natin. Maraming nag-out ng normal, no, na possible split opaca, pero ina-out nila as normal. Tapos makikita mo sa mga groups, no, naglalabas ng opaline yung ibon nila. Kasi ang alam nila normal lang yun dahil yun ang sinabi ng nagbenta sa kanila, pero naglalabas ng opaline ang ibon nila. Ibig sabihin split opaline cock na yun. May nagtanong sa atin nung minsan, no,
Meron daw siyang parisan na Lutino cock. Tapos Opaline split Ino hen. Yung naging anak nila, nagkaroon sila ng anak na Green New Wing Opaline. So ibig sabihin yung Lutino cock niya ay split din sa Opaline. Yun no, ma'am, sana nasagot ko yung katanungan mo. Maraming salamat. So guys, hanggang dito na lang yung vlog natin ngayon. Huwag niyo sana kalimutan mag-follow at mag-subscribe sa aming Facebook page at aming YouTube channel. Maraming salamat mga kaibon, kalapatids. Ingat and God bless.